Okay, open na lang yan. Iuna na natin yung title natin para makabigla tayo. Nabigla ka rin dyan, sir? Dyan na po yung title natin. Ang nakalagay po dito ng title ay alamin ang kalagayan ng iyong mga leaders. Alamin ang kalagayan ng aming mga leaders. Nasumpungan ko ito sa mga kasulatan ni Apostol Pablo. At lahat ng kanyang kasulatan magmula sa Roma hanggang doon kay Titus, hanggang doon sa Hebrews, nakalakip ang mga salitang ito na nasa harapan niyo ngayon. Ito po yung salita ni Pablo, sulat niya sa mga iglesia, na kanyang pinagsisilbihan. Yung alamin nila ang kalagayan ng kanilang mga leaders. Yung tanong na yan, not interesting what advice, hindi siya kabig-kabighani. Pero mahirap pong sagutin yan. Pagka tinanong ka kung alam mo ba ang kalagayan ng leaders mo, pagka ito ay nasa mission, pagka ito ay nasa labas ng iyong sariling iglesia. Hindi, tiyak ko, kakaunti lang makakasagot po yan. Pero pagka ang leaders, ang mga leaders ay tinanong mo kung alam mo ba ang kalagayan ng mga members ng church, agad-agad po yan, bubuklatin niya ang bawat aklat ng mga mananampalataya. Pero pagka ang tanong na alam mo ba ang mga kalagayan ng iyong mga leaders, pagka nasa mga misyon, pagka lumalabas, hindi mo ito masasagot agad ng mga mananampalataya. Samahan po niya ako sa mga aklat na ating babasahin. Colossians chapter 4. Wait na lamang po niya kung hindi ko kabisado yung Colossians. Sa Colossians po tayo. Chapter 4. Umpisahan ko po sa 7. All my state, verse 7 chapter 4 ng Colossians. Lahat. Ano ang kalagayan ko ang sinasabi ni Pablo? All my state shall the peoples declare unto you. All my state, all my affairs shall the peoples declare unto you. Verse 9, not only the peoples, but also in verse 9, Onesimus, with Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you. Taga-Colossus po si Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you. They, with Tychicus, Onesimus, they shall make known unto you all things which are done here. Lahat ng nangyayari dito, malalaman ninyo from Onesimus at Tychicus. Verse 7, dapat yung malaman kung ano ang kalagayan dito. Ephesians chapter 6, sumulat din si Pablo sa mga taga-Epheso. At naman siya, mangha din ang kanyang mga halos magtapos na ang kanyang sulat sa Ephesians. Ito po ay nasa chapter 6, 21-22 verses. But that you also may know my affairs. But that you also may know my affairs, and how I do. Tychicus, a beloved brother, a faithful minister to the Lord, shall make known to you all things. Ipapadala ni
ni Pablo mula sa kanya papuntang Ephesians. Ipapadala ni Pablo mula sa kanya patungo sa church ng Colossus. At mamaya babasahin po natin pa ang mga ibang bahagi nito. Yung bang dapat malaman ng iglesia ang kalagayan ng mga leaders, lalo na pagka may mission po sila. Labas po ng iglesia ng Colossus, labas po ng iglesia doon sa Ephesians, nagpapadala ang mensahe ito sa Apostol Pablo. At ang may dala-dala ay ang kanyang mga lingkod. Dapat yung malaman ng aming mga kalagayan dito. At kung ano ang nangyayari dito. Amen? Dapat malaman ng iglesia kung anong kalagayan ng mga leaders. Lalo na pagka nandun sa mga misyon. Ano bang meron dito? Pakinabang ba ito ng iglesia? Bakit kailangan pa sabihin ni Apostol Pablo ang kanilang kalagayan? Pakinabang ba ito ni Apostol Pablo pagka malaman ito ng iglesia na kanyang pinaglilingkuran, iglesia ng mga Gentiles? Ano bang meron ito sinasabi ni Apostol Pablo na kailangan malaman ninyo ang aming kalagayan? Kailangan malaman ninyo kung ano ang aming ginagawa. Di ba magandang at sa aking palagay, wala itong pag-aalilangan. Binipisyo ito para sa church. Dahil ang ginagawa ng mga apostol ay walang ibang ginagawa ng mga apostol kundi ang mapatatag ang iglesia. Inuuna ng mga leaders na ito, kahit nasa mission ang mga ito, ang kapakanan ng iglesia, hindi kapakanan ng kanilang sarili. Kaya pinapasigurado ko po sa inyo kapakanan ito ng iglesia. At ano kaya ang mga kalagayan ng mga leaders na ito pagka sila ay nasa malalayong lugar, wala sa piling ng mga iglesia nito? Maganda rin tanong ito, dito ba? Ano ba ang dapat malaman ng iglesia na kalagayan ng mga leaders na ito na pagka wala sila sa kanilang mga piling? Balyudong na leaders? Diba maraming mga leaders, balyudong? Pupunta sa napakagandang lugar. Nababasa ko nga at napapanood ko sa mga Facebook yung mga salita, sinasalita ng mga leaders na hindi na talaga nauugma pa sa mga mananampalataya pagka nalalaman ng mga iglesia. Pero pinapatiyak ko sa inyo, ang mga leaders sa Light of Truth Ministry, walang ibang bakay kundi ang mapakinabangan ninyo kung ano man yung kanilang mga sinasabi. Kahit ang mga members ay hindi napapakinabangan ng kanilang mga sinasabi. Kailangan po, sa akin, kailangan malaman ninyo. Dahil tinignan ko mabuti sa abot ng aking makakaya kung bakit kinakailangan malaman ito ng iglesia na kanilang pinaglilingkuran, na kanilang iniwan panandalian lang. Sa mga nagmamalasakit, nagmamahal sa iglesia, brethren. Sa mga nagmamalasakit at nagmamahal sa iglesia, sinusundan nila ang kanilang mga leaders kung anong nangyayari ito. Ang iglesia na nagmamalasakit, gustong malaman ng mga ito kung anong galaw ng Diyos sa labas. Kung ano ang ginagawa rin ng mga leaders doon sa labas. Unang-una ay ang lumalago ba yung responsibilidad natin na nasa kamay ng mga leaders na ito. Dahil tanggapin natin na 90% na ang katatagan ng iglesia ay nasa kamay ng mga leaders. Tanggapin natin, numbers. Tanggapin natin kayo mga naiiwan namin.
Nasa kamay ng mga leaders ang pagsagana ng trabaho na gusto ng iglesia. 90% po ito na nasa kanilang mga kamay. Para tumatag ang iglesia. Para ang trabaho ito ng Colossus, para ang trabaho ito ng Ephesians ay lumuwag. At kailangan malaman ito ng iglesia kung ano ang kanilang kalagayan, kung ano ang kanilang mga ginagawa. Dahil maraming members, wala lang. Ang iglesia nagmamalasakit ay umaaksyon. Papakita ko po sa inyo mamaya na yung dumarating ng mga sulat ng mga apostol, may mga iglesyang umaaksyon doon sa kanilang mga kalagayan. Maganda ito. Alamin ang kalagayan ng inyong mga leaders, lalo na pagka nasa mission po siya. Kung binibilang talaga ng iglesia na ang trabaho nila ay trabaho doon sa labas, maganda ito. Ulitin ko. Kung ibinibilang ng isang iglesia, katulad ng iglesia ng bangkero, iglesia ng Dangan at ng Pasay, ay yung nasa labas ay trabaho nila, dapat lang na kailangan manmanan natin dahil may mga leaders, mabandog mga leaders. At pagka ang mga trabahador na ito hindi tapat, ang trabaho nyo dito hindi, huwag kayong aasa, lalago, luluwag ang trabaho natin. Amen? Sila yung nasa labas, sila ang nagpapadami, nagpapatatag ng trabaho ng mga individual na iglesia. Nasa kanila. Kung kayo ang nandun, wala kayong kakayanan doon. Right? Kahit magkumpul-kumpul pa kayo, wala kayong kakayanan papunta doon. Hindi ba dapat lamang nasundan natin ang mga ito? Pero ang hindi maganda rito, kulang sa kalinga, kulang sa pagpapahalaga ang iglesia doon sa leader na doon gumagawa. Nagpapanuwang sa trabaho ng iglesia. Ulitin ko po ito. Kulang sa kalinga, kulang sa pagpapahalaga. Yung mga nandoon. Pero sinasabi ng Apostol Pablo, kailangan ipadala ko ang mga taong ito, yung Onesimus, Tychicus, para malaman nyo kung ano ang aking kalagayan dito at kung ano ang aking ginagawa dito. Magbibigay po ako ng isa sa mga kalagayan. Kung kaya kong tatlo ang ibibigay ko. Kung hindi ko na kaya, di dalawa na lang. Kung hindi ko kaya sa dalawa, di isa na lang. Kung hindi ko kaya dun sa isa, di wag na lang. Madalas kasi doon sa labas, ang mga leaders ninyo ay nakakaranas ng pagtanggi. Pagtanggi na ito. Tinatanggal sila ng mga tao sa labas. Madalas yan. At isa pa sa mga tumatanggi rito ay yung tinatawag nating mga hindi tapat na mga lingkod ng Diyos. Let me read to you, brethren. Sa kanilang paglabas upang palaganapin, panunuin at patatagin ang trabaho na ibinigay sa kanila ng Diyos, hindi nila naiwasan na tinatanggihan sila ng tao. At liban doon, sa tinatanggihan, mayroon pang mga panganib na kanilang mga sinusuot. Dahil rin, First Corinthians chapter 15, sumulat si Pablo sa Corinto,
kung anong kalagayan nila sa labas. Parang hindi naman masyadong interesting ang message na ito. Tignan natin sa 15 verse 22. If after the manner of men, I have fought with the beast of Ephesus. Nakipagbaka si Apostol Pablo sa mga hayop doon sa Ephesus. May mga masasabi natin maling tagapagturo dahil mali ang kanilang mga itinuturo. At nakikipaglaban sa Apostol Pablo dito. Hindi yung pagkapumunta lang doon ay gano'n na lamang na magtuturo. Doon, nung magsimula ako magturo doon sa Aurora Province, dumating na sa akin ang mga salita ng churches na nandun sa San Luis Town, bayan ng San Luis, bayan ng Aurora. Nandyan naghihintay yung salitang, Pastor, ang sabi nila sa amin, hindi ka raw namin paniniwalaan. At ang sabi nila sa amin, ay hindi ka namin kasama. Yun yan, nandyan na ang mga kaaway. At ang mga leaders na ito katulad ni Pablo, ng kanyang grupo, dumaranas ng ganong pagkaapi. Tungkol sa kanilang paglabas sa iglesia. 16 verse 9. 16 verse 9. For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. Totoo yan na ang nagbukas na ang Diyos ng trabaho doon sa kanilang pinupuntahan. Ngunit sinasabi ng Apostol Pablo, napakaraming mga kaaway dito. Ang prayer ko noon na nandyan ako sa bungabong, dalhin mo ako doon sa taas, doon sa palera. Basta doon sa taas. At doon ako ay magtipagbaka doon. Kung ilan ang mga relihiyon dyan. Minsan na pinuntahan ako ng false prophet. Bakit daw hindi ako gumagaling? Ay kailangan malaman ko ang mga ito. Kailangan malaman ko ang katwiran ng Diyos. Kailangan ko ay steps na gumagaling. Sinasabi niya. Yung false prophet na ito. At sinabi ko nga sa kanya, walang propetang hindi. Dapat kong malaman na walang propetang hindi. Pawang Hudyo ang mga propeta ng Diyos. At ngayon ay wala ng propeta ng Diyos. Naihayag na ng lahat ng Diyos ang mga kailangan ng tao. At marami, totoo. Hindi pangkaraniwan ng mga paglabas ng iyong mga ito. Maraming mga hayop. Ang tawag na Apostol Pablo sa mga hayop na ito ay mga sumasalangsang sa mga katuroang hawak-hawak nila. Tinatanggihan nila ang mga ito. They are facing rejection doon sa kanilang mission. 2 Timothy chapter 4 verse 10. Tignan niyo mabuti. Ang yung mga leaders na nasa labas. Kilalanin niyo. Alamin niyo ang kalagayan ng inyong mga leaders. 2 Timothy chapter 4 verse 10. For Demas had forsaken me. Minahal niya ang may kapit. Si Demas na kasama ni Pablo, iniwan niya si Pablo. Verse 14, Alexander the coppersmith did me much evil. Itong kasama ni Pablo, o kung ito man ay nakasalubong niya bilang isang mananampalataya, ginawa si Apostol Pablo ng hindi mabuting bagay. Nanganganib ang mga leaders doon sa labas ng iglesia. Brethren, pagka lumalabas kami, ito ang hindi nyo alam, nakalagayan ng inyong mga leaders. Nasa panganib ang inyong mga leaders. Nung nandun ako sa Bungabong, naikwento ko sa inyo, mayroong, ano ba yung may banta sa akin. Pero nagpapatuloy akong pumunta.
pagka makita daw niya ako, walang pag-aalinlangan. Nagpapakita naman ako sa kanya. Yung daan ko, daan niya, nagkakasalubong naman kami. Pero hindi ako kailanman nagtatago. Bumabalik ako at bumabalik. Hanggang sa ang taong ito ay nakita niya yung katapatan ng Diyos. At isa siya sa masugid na mananampalataya doon. Ang pili ba yata mensahe? Doon sa kaseryosohan niya ngayon, namimili pa ang mensahe. Eh sa atin, wala tayong pinipili. Ano? Kahit mali kung pinukuha natin. Ano? Ito, may mga panganib ang mga leaders sa labas. Kaya nagsusulat sa Apostol Pablo ng mga ganitong bagay. Brethren, huwag niyong kalilimutan. Nasa panganib ang mga lingkod ng Diyos. And isa dito, pagka nasa labas ang iyong mga lingkod, sumusulat pabalik si Apostol Pablo. Ang sinasabi niya ay, marami akong kailangan. Sumusulat si Pablo, kailangan malaman nyo. Nangangailangan sila ng financial. Dahil rin, Philippians chapter 4. Tignan nyo ito, brethren. Ang matapang din si Apostol Pablo, no? Na isulat sa mga ito. Ito ang aming kalagayan. Ano yung kalagayan nila? Financially. They are wanting. Financially. Verse 10 ng ano katla tayo? Philippians? Okay ba yun? O yung mga nauna na? Verse 10. Philippians chapter 4, verse 10. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last you care of me. Yung bang pag-iingat nyo sa akin, muli kong naranasan. Again. Wherein you will also be careful or also careful. Kaya lang, nawalan kayo ng oportunidad. Hindi sa nangangailangan ako o nagsasalita ako ng pangangailangan. Dahil ako naman sabi ay natuto sa kung ano ang aking kalagayan ay natuto ako. Kung mababa ang aking kalagayan, naging contento naman ako. Verse 11. I know both how to be abased and I know how to abound. Sa lahat ng dako, natuto ako. At sa lahat ng bagay, and all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Natuto siya nung siya ay nagugutom, natuto siya doon sa lubhang abound ito and to suffer need. Verse 15. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me concerning giving and receiving, but you only. Liban dyan, nagbigay pa kayo ulit. Mahilig na Thessalonica, nung ako'y nasa Thessalonica, binigyan niyo ako ulit. Ngayon ay naborn. Natanggap ko yung mga bagay na yan. Marami ako ngayon, sinasabi na Apostol Pablo, verse 18, dahil si Epaphroditus ay siya ang nagbigay sa akin. Tingnan yung mga sulat na ito ng Apostol Pablo sa mga taga-Pilipinas. Nangangailangan si Pablo ng mga financial pagkanan doon. Tayo hindi. Ibig sabihin, paglabas ng leader ninyo para paluwagin ang trabaho natin, parang wala lang, hindi ba? Wala lang. Dahil ito pa leader, din ang magpapananang apang bukutang, nagbiyahe na ron. Kasi mo, biyahe ko master, kung ano, ay mo, biyahe kay gaya, kung ano malatan na. Di pala yung sumunod na ako, nagbiyahe, naka mo na magbiyahe na, pababa.
mo ito, yung pagka natanggap mo ang sulat na ito, maraming mapapahiya ka rin. Kasi financial na pinag-uusapan. Kung pumunta ako noon sa Thessalonica, uli, nabigyan niyo ako. Sa atin, pagbalik ko ulit, walang nabigyan. Pero sila, paglabas ni Apostol Pablo, papuntang Thessalonica, nandyan ulit ang Philippians. Alamin niyo kung ano kalagayan ng mga leaders pagka nasa mga mission ng mga ito. Dahil unang-unang kapakanan niyo ito. Luluwang ito. Trabaho na pinagkatiwala sa atin. Nabasa na po natin. Thank you. For even in Thessalonica, you sent once and again unto my necessity. Yung kailangan ko, binigyan nyo rin ako. Tignan nyo dito sa 2 Corinthians. Isa rin nakakabulagang salita ni Apostol Pablo sa kanila tungkol dito. Nung wala si Apostol Pablo. 2 Corinthians 11 verse 8 to 9. And verse 8, I rob other churches. Ano yung rob? Pag nanakaw? Pag nanakaw ng sapilitan. Nanakaw na pala ito sa Apostol Pablo. Sapitan ng kumukuha ito sa Apostol Pablo. I rob other churches, taking wages of them to do your service. Tapang din pala si Apostol Pablo pagka patungkol sa pinansyal. Pinupwersa niya yung mga churches. Para ano? Para matapos niya yung trabaho niya doon sa Corinto. Sa trabaho niya ito aking ginagawa. Ninanakawan ko na ang mga iglesia. Bakit? And when I was present with you, kasi nung ako ay nasa inyo, and when I was present with you, I wanted. Nung ako nandyan, nakakailangan ako. Ibinigay ba ng Corinthians ang pakailangan ni Pablo? Hindi. Ang mga taga-probinsya ng Akaya at Jerusalem, Macedonia ang nagbigay. And when I was present with you and wanted, I was chargeable to no man. For that which was lacking to me, the brethren which came from Macedonia supplied. And all things I have kept myself from being burdensome unto you. Tingnan nyo nagtatrabaho na si Apostol Pablo doon, hindi pinibigay yung kanilang karapatan, yung kanilang kailangan. Yung churches doon sa probinsya ng Akaya, ang Berea, ang Thessalonica, ang Philippians, marami pang ibang churches dyan sa probinsya ng Macedonia. Sa mission na yan, sa mga taga-Corinto, nagtagumpay sa Apostol Pablo. Matatalas na mga salita ang mga ito. Alamin kung anong kalagayan ng mga leaders. Ang inyong mga leaders, lalo na pagka lumalabas. Lagi, anong kaso? Nangangailangan niya ng pinansyal. Bakit kasi kailangan niya pinansyal? Gusto. Kami po ay hindi mayamang mga leaders niya. Dito po kami umaasa sa inyong bukas na puso. Yung masayang puso na kayo ay nagbibigay dito, yan, dyan po kami umaasa. Kaya sumusulat si Apostol Pablo. Makikita niyo ang mga sulat niya ay umaasa si Apostol Pablo sa mga iglesia na kanyang pinaglilingkuran. Brethren, minsan nga may kinakausap ako isang members sa isang church. Yung pastor, nagbibigay ng mga sobre para sa kanyang paglalakbay. Kunwari Apostol Pablo, sabi Apostol Pablo, mas mabuting mamatay na lang ako kung isusulat ko pa ito sa inyo na ganito ang inyong mga gagawin. Dahil napakapangit para sa kami, brethren, na pag-uusapan natin ito. Hindi. Basta sinabi ko sa inyo, lalabas ako
Hanggang doon lang ako. Trabaho niya yan, hindi ko lang trabaho. Trabaho po natin lahat yan. You must know the affairs of your leaders when they are in missions. Amen? Kaya gano'n na lamang ang tapang na Apostol Pablo na humaharap ang mga leaders ninyo na hindi natin minsan nananaman sa mga pinansyal na kailangan. Una, alam naman ng ating mga leaders, pagka pumunta kayo doon, pagka nagpakain tayo doon, tanungin ninyo kung ilan yung kanilang ginagas dito sa tuwing kainan, pagka may training doon. Karanasan nyo yun, sir? Kung nagpapakain tayo doon. Wala silang kakaya ng pakainin tayo doon, brethren. Wala. Tayo, ang may kakayanan niya. Nagbabaon tayo. Kaya sulat dito, sulat doon, dito si Apostol Pablo. Tungkol sa pinansyal. Kaya nagpapadala ang mga churches sa kanya doon. At nag-feedback naman sa Apostol Pablo. May bumubiyahe mula sa kanya, ito yung aming mga ginagawa, ito yung kalagayan namin doon, yun ang kanilang mga binabalik sa mga iglesia. At isang kalagayan dapat nating malaman, mga members. Sa physical na kondisyon, hindi lamang sa financial na kondisyon, physical na kondisyon, minsan, ay pinamamalitan ng Apostol Pablo. Dahil ang mga leaders na ito, nagkakasakit doon sa misyon. Ang mga leaders na ito, ulitin ko, nagkakasakit sila doon dahil sa misyon. Ang mga members dito, nagkakasakit sila dahil sa sobrang pagkain. Sobrang pagod sa trabaho, sa mga trabaho araw-araw. Pero ang mga leaders na ito, nagkakasakit sila ng halos mamatay sila dahil sa ang gusto nila yung trabaho ninyo ay lumuwang, magbunga at magiging matatag. Let me read again, brethren. Yung condition nila, hindi naman sila laging healthy. Philippians chapter 2. Thank you. Tapos na po tayo. Salamat po sa oras ninyo. Chapter 2 po tayo ng 25 na chapter 2 ng Philippians. Yet I suppose, minabuti ko ang sinasabi ng Apostol Pablo, it is necessary, o Philippians, yet I suppose it is necessary to send to you Epaphroditus, my brother and my companion in labor, fellow soldiers, but your messenger, taga-Philippians, sa inyo yan galing. Nalungkot siya, ang sinasabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Philippians. Nalungkot si Epaphroditus kasi nabalitaan niya na nabalitaan ninyo. For he long after you all, and was full of heaviness. Because that he had heard that he had been sick. Nalaman niyo kasi nung nagkakasakit siya, kaya nalungkot na siya. For indeed, he was sick nigh unto death. Halos mamatay na siya. Pero naawa ang Diyos sa kanya. At hindi lamang siya nagkasakit at halos mamatay, kundi ako man ay nagkasakit at halos din mamatay ako. Sinasabi ng Apostol Pablo. Verse 30, because of the word of Christ, he was nigh unto death. At hindi niya binibilang na mahalaga ang kanyang buhay, basta lang masuplayan niya yung bagay na kailangan ko na sana ay kayo ang magbigay. Nagkakasakit ang mga leaders, lalo na pagka wala na kayo. Malayo na kayo. At itong mga karamdaman ito, bunga ito ng rin ang pag-ibig. Galatians
chapter 4, hinahanap na nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatians, nasaan ang iyong pangako sa amin? May pangako kayo sa akin noon. Yung sinasabi ng Apostol Pablo, nabudukutin niyo na ang iyong mga mata para ipalit niyo sa aking mga mata. Si Apostol Pablo po, habang naglilingkod, may diferensya ang kanyang mata. Pero ang sabi ng mga taga-Galatians, kung maaari lamang, Paul, dudukutin ko na ito, tugay ko na yan sa iyo. Pero hinahanap na Apostol Pablo ito. Dahil dumating ang panahon, nag-aalinlangan na si Apostol Pablo tungkol sa kanilang kaligtasan. Dahil may mga maling katuruan na pumapasok sa churches ng Galatia. Gusto niyo basahin natin na may sakit din sa mata itong si Apostol Pablo na hindi na bumalik kay Dalman hanggang sa siya ay namatay. Galatia po yan. Hindi ko nga kung makikita ko ano ba. Sino na nakasumpong doon? Chapter 4, 15. Pagbilit? And where is then the blessedness na sinasabi mo sa akin? Yung mapalad na salita na sinasabi mo sa akin. For I bear you record. If it had been possible, kung maaari lamang, you would have plucked out your eyes and have given them to me. Nakakit itong si Apostol Pablo, ang kanyang mga mata ay naging problema sa kanyang paglilingkod. Tuloy-tuloy yan. Makatapos lamang ito. Kailangan nyo malaman ang kalagayan ng inyong mga leaders. Dahil may mga pagkakataon, hindi maganda ang kanilang physical na condition. Amen? Kaya hanggat maaari, brethren, magbigay kayo ng panahon para malaman nyo ang kalagayan ng inyong mga leaders. I will go again. Aurora Province. I will continue there my training doon sa mga leaders. Hindi ko sinasabi na hindi niyo ito nagagawa. Nagagawa niyo yung brethren. I know that. Pero yung salitang, alamin ninyo ang kalagayan ng mga leaders, hindi ito nababanggit na mabuti. Alam kong nagagawa niya. At inaabot ako doon sa inyong mga pagmamalasakit. Amen? Oh, thank you. Thank you. At natapos na rin po natin ang ating pong gawain. Kaya kahit po gaano ka-busy yung trabaho ninyo, magtanong-tanong din kayo, ano mga ligaya nyo doon? O tumawag kayo kahit kung lang. O kumusta ka na ng pastor? O kung kundit lang dito natawag one? Kumusta ka na pastor? Mamuti. Ang pag-itak ng pastor, tilamas. Ay, bijay? O sige. Fresh started? Doon. Ang gawin nyo, dahil mahalaga talaga ang leaders sa loob at sa labas ng iglesia. Alalahanin nyo sila lagi. Amen? Doon sa Hebrews chapter 13, verse 7, remember them that rule over you. Lagi nyo alalahanin yan. At saka sa 13 yata, o sa 27 ng 13 ng Hebrew, salute them. Kablaangan yung kasi kablaangan ba yun? Yung salute them? Ano ba sa Tagalog yun? Patiin. Minsan nga pag may mga members na may sumisingit na mensahe na minsan nasasaktan sila, hindi nangyayari yung batiin sila. Mayroong dito sa inyo na pagka nakarinig na hindi sinasadya ko sa message na hindi naman alam mo, pastor. Bago ako pupunta, umaalis na. Ipinapakita niya talagang ayaw niya. Yung message mo, pati ikaw, ang bagsak niya, galit sa'yo. Nagmensahayang lang. Ikaw na ang gumagawa ng masama, tapos nakarinig ka, ituwid ka ng Diyos.
Sa akin yung bagsak ng galit mo. Pagkakakamayan ka, nandun ka na. Oo, ipinapakita talaga ng mga members na ito na iba ang kanilang trato sa kanilang leaders. Brethren, nandito po tayo every Sunday para linisin natin ang ating sarili. Para iniyakan natin ang ating sarili sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Amen? Kayong nakakalam po kung ano ang kalagayan sa spirituality. Pero pagka naging ganyan, na ang sisi ay sa amin, I don't need you here in the life of the ministry. Hindi ko talaga kailangan ng mga ganyang asal ng mga mananampalataya. Nakakasira ka talaga sa trabaho pagkakataon. Ang Diyos nga, hindi ka niya talaga binibigyan halaga pagka hindi ka nagbibigay ng halaga. Yung help, ready sa mga hindi sumusunod. Hindi ka pangahalagahan. Again, respect your leaders. Obey them the truth over you. It's not them. Pagkamay mo, wala ka, nandun, umiikot. Alam ko naman eh. Alam ko naman iba yung kanyang pakiramdam eh. Pero I will still praying for you. Alam niya ng Diyos, I'm still praying for you. Na magbibigay pa ang Diyos ng mahabang panahon para mabigyan mo rin ng one day ay mabibigyan mo rin ng pagpapahalaga. Ang isang leaders na katulad namin. Ganyan ang gawin natin. Alamin ang lahat ng kalagayan ng mga leaders, lalo na pagkawala sa inyo. Ano yung pastor? Pahalagahan mo ang leaders. Bigyan ingat ang mga leaders. Amen? That is for your benefits, brother. Let us pray. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat. Ang katotohanan nito, hindi po namin kayang takasan. Na dapat po malaman po namin kung paano ang mga leaders ay sinisikap malaman ang mga kalagayan ng mga members para may ibigay ang kanilang pangangailangan spiritual. Ganun din ang bahagi ng katawan ng mga members. Nawa po ay matugunan na ilagay dito sa kanilang puso na malaman din ang kalagayan ng mga leaders pagkawala sa kanilang mga piling. Sapagkat kung ang gawin nila ang mga bagay na ito ay pagpapahalaga sa kanilang buhay, spiritual din po ito na ginagawa ng mga leaders. Salamat sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.